Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4891-4910. Kabanata 4871. Siya ay maaaring makilala ang ilang mga mapagkukunan ng malakas, matinding aura mula sa karamihan. Kasama sa mga taong iyon sina James, Byron, at ang taong may kulay na gintong balabal na sinubukan na ihinto ang Byron kanina. Ang luma, Hunchman ay nakatitig sa mga kalalakihan na iyon. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabi na nakangiting, sa kasong iyon, pagsamahin natin ang mga battlefield. Dapat mong simulan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano ang kayamanan ng hawak ng Chaos Battlefield, sagot ng tagapag-alaga ng walang hanggan na battlefield. Tama ka, Panipi. Ang matatandang lalaki ay tumalikod sa karamihan ng tao at binati, kumusta, lahat? Ako ang tagapag-alaga ng Chaos Tablet at Chaos Battlefield. Tulad ng dapat mong malaman sa ngayon, maraming mga kayamanan ang nakatago sa buong Boundless Arena. Ang parehong napupunta para sa Chaos Arena. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga magsasaka sa buong 10 distrito ay nakatuon sa live na broadcast ng talumpati na ibinigay ng Guardian ng Chaos Battlefield. Sigurado ako na naririnig ng lahat ang tungkol kay Emperor Raya. Ang tao ay pinamamahalaang upang mapanatili ang mga extraterrestrial na mga demonyo sa base sa kanyang kahanga-hangang mga kasanayan at kapangyarihan. Binigyan pa niya ng kataas-taasang pinuno ng mga demonyo ng extraterrestrial ang isang kritikal na hit sa kanilang labanan. Panipi. Ang kasanayan sa pirma ni Emperor Raya, ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra, ay ang pinahahalagahan na kayamanan ng walang hanggan na arena. Tulad ng para sa kaguluhan sa arena. Tumahimik sandali ang matandang lalaki. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya, ang karamihan sa iyo ay marahil ay may kamalayan na ang kataas-taasang pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo ay ang pinakamalakas sa gitna nito. Kahit na si Emperor Raya ay nahaharap sa iba't ibang mga paghihirap habang sinubukan niyang paksain ang kataas-taasang pinuno ng mga demonyo. Ang kayamanan na inaalok sa Chaos Arena ay ang kasanayan sa lagda na nilikhan ng kataas-taasang pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo. Ito ay nakuha ni Emperor Raya noong nakaraan. Kahit na isang pambihirang magsasaka tulad ng Emperor Raya ay namangha sa pamamagitan ng kasanayang ito na tinawag na Herstellan Art. Ang malalim at matatag na tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa paligid niya at sa pamamagitan ng 10 distrito sa tulong ng live na broadcast. Ngayon na pinagsasama namin ang parehong mga arena, ay post namin ang walang hanggan na labanan ng arena at buksan ang pagpasa sa Chaos Arena. Lahat ng nabubuhay na nilalang ng anumang ranggo ng paglilinang ay malugod na pumasok sa Chaos Arena. Sa sandaling natapos na ang Hunched Gentleman na sabihin iyon, napansin ng karamihan sa kanya kung paano nagbago ang arena sa paligid nila sa isang lugar na tila tulad ng labas ng mundo. Nakikita nila ang matangkad na bundok at malawak na lupain. Sa paligid nila, maaari ring makita ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng mga katawan ng tubig tulad ng mga ilog at karagatan sa kaharian na iyon. Ito ang Chaos Arena. Maraming mga boons ang nakatago sa iba't ibang mga lugar ng arena. Ang mga patakaran ng labanan sa Chaos Arena ay diretso. Ang mga magsasaka ay makakatanggap ng isang palatandaan tungkol sa kayamanan sa sandaling talunin nila ang isang itinakdang bilang ng mga kalaban. Maaari kang makakuha ng higit pang mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagpanalo ng higit pang mga laban-laban sa iba pang mga magsasaka. Ang pasukan sa Chaos Arena ay opisyal na bukas. Nang marinig ang pag-anunsyo, ang mga hindi mabilang na mga magsasaka mula sa alinman sa kilalang o lihim na mga clans at mga organisasyon ay nag-teleport at naging materialized sa Chaos Arena sa isa pa upang sumali sa labanan. Tumalikod si James at nakilala ang mga mata ni Winton. Ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Napangiti sa kanya si Winton. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Paano ka pa rin nakangiti?
Paano tayo mananalo kapag higit pa at mas maraming mga magsasaka sa ranggo ng kaguluhan ay sumali sa labanan? Si Winton ay nagpakawala ng isang chuckle. Kaya ano, maaari mong labis na lakas ang mga magsasaka sa ranggo ng kaguluhan sa iyong kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan, di ba? Mayroon kang isang punto, ngumisi si James. Sa kabilang banda, ang tao na may kulay na gintong balabal ay tila nawalan ng interes sa kayamanan ni Wendell Gones. Maswerte ka, Byron. Hindi kita lalaban para sa kayamanan na iyon. Inilalaan ko ang aking mga kapangyarihan upang manalo ng 10 beses. Realms Transcendent Sutra at ang Herstellan Art. Panipi. Byron cast ang lalaki ng isang nagyayelo na sulyap. Beef Juman, seryosong iniisip mo ba na mahusay ka? Akala mo ba talaga natatakot akong dalhin ka? Hey, nag-sneak si Beef at umalis. Pagkatapos nito, nag-teleport si Byron patungo sa piraso ng puting jade. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-daang inabot niya at kinuha ang item. Nakuha ko ito. Sa wakas ay pinamamahalaan kong makuha ang pamana ng aking ninuno at matupad ang aking habambuhay na misyon. Hindi ko na kailangang manatili sa aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Magsasagawa ako ng isang closed-door meditation kaagad at subukang ipasok ang quasi-chaos ranggo o ranggo ng kaguluhan bago magsimula ang labanan sa Chaos Arena. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4872. Wala sa mga nagtatanim na naruroon ay maaaring mahulaan na ang labanan sa pagitan nina James at Byron ay mag-trigger ng biglaang pagsisimula ng Chaos Arena. Ngayon na ang Chaos Arena ay bukas sa lahat, mas maraming quasi-chaos ranggo ng mga magsasaka at mga chaos ranggo ng ranggo ay sasali sa kaganapan ng natural. Ang mga magsasaka na iyon, na kusang loob na inilipat sa ranggo ng Kylum Acme mula sa ranggo ng kaguluhan sa quasi, ay positibong nag-aalsa at panloob na sinisisi si James dahil sa sanhi ng hindi nakakagulat na sitwasyon na ito. Ito ay aabutin sa kanila ng mahabang panahon upang maibalik ang kanilang orihinal na ranggo ng paglilinang, at ang kanilang sakripisyo ng mas maaga ay walang lahat. Ang lahat ng mga laban ay nakapos sa panahon ng pagpasa sa Chaos Arena ay naiwan na bukas. Tulad ng para sa mga kalahok na pinili na manatili sa walang hanggan na estado ng ranggo ng Kylum Acme, ang mga kalalakihan na ito ay naglalayong para sa 10 beses na mga realms na si Sutra lahat. Kasunod ng pag-upgrade ng arena ng labanan, ang kompetisyon para sa mga premyo ay magiging magkakatulad. Karamihan sa mga kalalakihan na iyon ay mabilis na nagpasya na magpasok ng isang closed-door meditation at antas sa lalong madaling panahon upang maghanda para sa paparating na mga labanan, lalo na ang mga magsasaka mula sa mga lihim na lipi o sekta, na nagsanay sa walang hanggan na estado ng ranggo ng Kylum Acme para sa sobrang mahabang panahon. Tumalikod si Winton kay James. Ano ang iyong mga plano pagkatapos nito? Magsasagawa ka rin ng isang saradong pintuan ng pagmumuni-muni at ipasok ang ranggo ng quasi-chaos. Umiling-iling si James. Ang labanan ng Chaos Arena ay marahil ay magpapatuloy sa loob ng kaunting oras. Gayun din, sa palagay ko mayroon pa rin akong silid para sa pagpapabuti sa loob ng walang hanggan na estado ng ranggo ng Kylum Acme. Panipi. Si Winton ay nagpatulong lamang sa kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni James. Tatay. Narinig ni na James at Winton ang malambot na tinig ng isang ginang na nagmula sa likuran nila. Ito ay Livy. Hindi mapigilan ni James na malapad na beam sa sandaling napansin niya si Livy. Tiwala siya na maaari siyang magtagal sa Chaos Arena dahil mayroon siyang tulong ni Livy kahit papaano. Nakita mo ba si Thea, Livy? Tanong ni James. Ibinagsak ng kanyang tingin si Livy. Hindi, wala ako. Naghihintay ako at pinagmamasdan si nanay sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, hindi ko nakita o naramdaman ang kanyang presensya hanggang ngayon. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Dapat dumating si Thea sa Hazif District ngayon. Bakit hindi ako nakatanggap ng anumang balita mula sa kanya? Nag-isip si James. James. Ang tinig ng isang tao ay tumunog mula sa likuran nila sa oras na ito. Si Yardos ay naging materialized sa isang lugar malapit sa kanilang tatlo. Dumating ka na, Yardos. Mainit na ngumiti si James sa lalaki. Nakita ko ang iyong tugma kanina. Ang labanan sa pagitan mo at ng magsasaka mula sa sekta ng Taybak ay napakatindi at mahigpit. Bukod dito, napakahusay mong nagawa.
Naglakad si Yardos kay James at tinapik siya sa balikat. Medyo namula si James. Hindi ko inaasahan na ang isang miyembro ng sekta ng Taybak ay magiging napakalakas. Ginamit ko ang halos bawat kasanayan sa lagda na natutunan ko habang nakaharap sa kanya ngayon. Habang tumahimik siya saglit, ang ekspresyon ni James ay tumigas na malinaw. Ngayon na pinagsasama nila ang walang hanggan na arena at kaguluhan ng arena, ang mga lihim na lipi o sekta ay magpapadala ng higit pa sa kanilang mga pinakamahusay na mga magsasaka dito upang sumali sa labanan. Marahil kahit na ang mga magsasaka na nakarating sa ranggo ng kaguluhan bago ang paglikha ng 10 distrito ay pupunta din dito. Panipi. Huwag kang mag-alala. Kalmado ang sagot ni Yardos, ang pagpanalo ng mga laban na ito ay nangangailangan din ng swerte. Bukod, hindi mo talaga kailangan ang kayamanan mula sa walang hanggan na arena. Hindi kailangan ni James na makuha ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra dahil na-master niya ang nilalaman nito. Kinurot ni James ang kanyang mga labi at sumandal sa mga Yardos. Tanong niya sa isang mababang tinig, nagawa mo bang makakuha ng anumang mga bagong sagradong scroll? Isang enigmatic na ngiti ang naglaro sa mga labi ni Yardos. Ikaw lamang ang tao na maaaring magamit ang mga sagradong scroll. Matapos maipasa ang sagradong scroll ng distrito ng Welkan sa iyo, nakilala ko ang pinuno ng distrito ng Presta at nakuha ang kanilang sagradong scroll sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4873. Yardos ay nagtaas ng kanyang palad at gumawa ng sagradong scroll mula sa distrito ng Presta. Mula pa nang lumabas ang mga lihim tungkol sa mga sagradong scroll, naging mahirap para kay James na makuha ang natitirang sagradong scroll. Sa makatuwid, nagulat si James at natuwa nang makita si Yardos na may bagong tatak na scroll. Mayroon lamang ako mula sa distrito ng Presta. Ang lihim ng mga scroll na ito ay kumalat sa 9 na distrito sa oras na pupunta ako sa susunod na distrito. Naturally, wala sa mga pinuno ng distrito na handang palayain ang kanilang mga scroll, paliwanag ni Yardos. Nagawa mo na ang higit sa sapat para sa akin. Kinuha ni James ang scroll mula sa Yardos at ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Hindi ako sapat na salamat sa iyo, Yardos. Ito ay wala. Kailangan namin ang iyong tulong upang masecure ang hinaharap ng lahi ng tao. Sige at isagawa ang iyong pagmumuni-muni noon, sabi ni Yardos. Ngumiti si James at tumanggaw ng mahigpit. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at muling lumitaw sa isang liblib na lugar na malalim sa mga bundok. Matapos suriin ang kanyang paligid, inilagay ni James ang pagbuo ng oras at isa pang porma sayon upang maisil ang kanyang aura. Ang daanan patungo sa Chaos Arena ay nakatakdang bukas para sa isang panahon. Kapag ang oras ay tumaas, ang daanan ay maisil habang sinimulan nila ang labanan ng Chaos Arena. Ang isang panahon ay hindi sapat para kay James na tapusin ang kanyang pagsasanay. Kailangang malaman at master ni James ang mga nilalaman ng sagradong scroll ng distrito ng Presta. Bukod doon, pinlano niyang ipasok ang walang hanggan na pagoda, alamin ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa ika-6 na antas, at buhayin ang ika-7 anyo ng walang hanggan na pagoda. Kalaunan, oras na upang isara ang daanan sa Chaos Arena. Ang tagapag-alaga ng Chaos Arena ay gumawa ng isang anunsyo matapos na lumipas ang isang panahon. Mga kababaihan at mga ginoo, nagsisimula na ang labanan ngayon. Dapat kong bigyan ng babala ang lahat na sumali ka sa mga laban sa iyong sariling peligro. May pagkakataon na ang mga kalahok ay maaaring mawalan ng buhay sa mga laban na ito. Gamit ang sinabi, maaari mong piliing iwanan ang arena sa anumang oras. Sa isang lugar sa loob ng Chaos Arena, isang pangkat ng mga magsasaka ang nagtipon sa loob ng isang gusali sa itaas ng isang espiritual na bundok. Kabilang sa mga kalalakihan na iyon, si Lucius, ang pinuno ng distrito ng Hazif, ay ang pinakatanyag na figure. Bilang karagdagan, ang mga pinuno ng distrito ng Welkan, distrito ng Thies, at distrito ng Capron ay naroroon din sa bulwagan. Ang mga kalalakihan na iyon ay nagdala din ng maraming mga kalalakihan mula sa kani-kanilang mga sekta hanggang sa pulong. Si James Caden ay napakalakas. Hindi tayo dapat kumilos ng mabilis. Siya ay lumampas sa bawat isa sa atin sa mga tuntunin ng mga kapangyarihan. Manatili tayo sa aming plano at gamitin ang kaligtasan ng kanyang pamilya upang bantayan siya.
Kailangan nating sabihin sa amin ang mga pamamaraan ng paglilinang ng 10 beses na Realms Transcendent Sutra at ang Sagradong Scroll. Habang tinatalakay ng 4 na pinuno ng distrito ang kanilang mga plano upang ibagsak si James, si Wyatt ay naging materialized sa bulwagan. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilipat ang isang pangkat ng mga tao sa bulwagan sa susunod na instant, kasama na sina Thea, Maxine, mga anak ni James, at mga kamag-anak. Tinatakan ni Wyatt ang lahat ng base ng paglilinang ng mga tao. Master, dinala ko ang asawa, anak ni James Caden, at ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Si Wyatt ay yumuko ng bahagya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4874. Many cultivator na nakatira sa mga malalayong lugar ay nakapaglakbay papunta at pumasok sa Chaos Arena sa loob ng panahon ang daanan ay bukas sa lahat. Ang Chaos Tablet ay isang malakas, mahalagang item na napaka-epektibo sa pagsakop ng mga demonyong extraterrestrial. Ang Chaos Arena ay natagpuan at tinatakan sa loob ng Chaos Tablet. Ito ay nilikha bilang isang maliit, independenteng universo ng sarili nito ni Emperor Raya. Ang mga patakaran ng labanan na gaganapin sa Chaos Arena ay bahagyang naiiba sa mga walang hanggan na arena. Maraming mga kayamanan at boons ang nakatago sa iba't ibang mga lugar sa buong Chaos Arena. Ang mga kalahok ay kinakailangan upang talunin o maalis ang kanilang mga kalaban upang makakuha ng mga pahiwatig sa panghuli kayamanan ng kaharian na ito. Si Lucius at maraming iba pang mga pinuno ng distrito ay pinili ang isa sa mga espiritual na bundok sa loob ng Chaos Arena bilang kanilang batayan. Kasabay ng kanilang mga kalalakihan, nag-set up sila ng iba't ibang mga pormasayon at trap sa paligid ng lugar habang hinihintay nila na ibalik si James. Kapag nahuli nila ang tao, pipilitin nila siyang isuko ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra at ang may katuturang pamamaraan ng paglilinang. Bilang karagdagan, inutusan ni Zizel ang kanyang mga tauhan na makuha ang sinumang tao na naglakbay sa Endlos upang maghanap kay James. Ang lihim na operasyon na ito ay isinasagawa ng matagal. Sa kasalukuyan, ang lahat ng kanilang mga bihag ay gaganapin sa pagkulong sa espiritual na bundok. Sa lahat ng nakalagay sa lugar, ang mga kalalakihan ay nagsimulang kumalat ang balita sa iba pang mga magsasaka. Hiniling nila na isuko ni James ang kanyang sarili sa kanila. Kung hindi, brutal na tapusin nila ang buhay ng kanilang mga hostage. Di nagtagal, halos lahat ng pumasok sa Chaos Arena ay narinig ang tungkol dito. Sinusubukan nilang pumili ng away kay James Caden. Panipi. Gaano kagiliw-giliw. Nakita namin kung paano ang bihasang at makapangyarihang James ay nasa walang hanggan na arena. Kahit na siya ay may kakayahang sumasakop o kahit na pagpatay sa mga Chaos Rango ng mga magsasaka. Hindi ba mas maaga si Lucius Lopez? Hindi lamang siya ang taong tumatawag kay James Caden. Kahit na ang mga pinuno ng distrito ng Welcan, distrito ng Thies, at distrito ng Capron ay nasa ito. Iyon ang ilan sa mga pinakamalakas na lalaki sa lahat ng mga Endlos. Tama siya. Kahit na malakas si James, hindi siya maaaring manalo laban sa napakaraming makapangyarihang lalaki. Tingnan natin kung paano haharapin ni James Caden ang sitwasyong ito. Si Lucius at ang iba pa ay nagpasya na pangalanan ang espiritual na bundok na kanilang tinutuluyan, Mount Stoyan. Isang araw, isang sinag ng violet light ang bumaril mula sa kalangitan at lumapag sa isang lugar malapit sa paanan ng Mount Stoyan. Makalipas ang ilang segundo, isang magandang ginang sa isang lilang damit na lumabas mula sa light beam at tumungo patungo sa landas na humahantong sa bundok. Siya ay may isang pagkabalisa ekspresyon sa kanyang mukha. Tulad ng papalapit na siya sa pasukan, maraming mga lalaki na nagbabantay sa lugar ang lumipat at tumayo kaagad sa kanyang landas. Ang isa sa mga gwardya ay nagsimula, ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na pumasok sa mga bakuran ng Mount Stoyan, Miss. Wala ba sa iyo ang nakikilala kung sino ako? Galit na hinaplos ni Wayria ang lalaki. Ako si Wayria Zevi, ang Grand Elder ng Thies Sect. Ang batayang ito ay itinayo ng mga pinuno ng distrito ng Hazif, distrito ng Welcan, distrito ng Thies, at distrito ng Capron. Ngayon, hindi pa ba ako pinapayagan na pumasok sa mga bakuran ng Mount Stoyan? Panipi. Mangyaring maghintay dito, MS Wayria. Kailangan kong suriin muna ang aking mga superior.
Hindi pinayagan ng bantay si Weylia kahit na sinabi niya ang kanyang mga pakikipag-ugnay sa sekta ng Thies. Nakatanggap sila ng mahigpit na mga order na huwag hayaan ang sino mang pumasok sa Mount Stoyan. Isang maikling sandali, nakita ni Weylia si Cedres, ang pinuno ng Thies sect at Thies district na lumilitaw malapit sa pasukan. Sir Cedres, ano ang ginagawa mo? Si Weylia ay may nag-aalala na hitsura sa kanyang mga mata. Kinuha ng iyong pangkat ang asawa, anak, at mga kaibigan ni James. Ano ang sinusubukan mong gawin? Wala itong kinalaman sa iyo, Weylia. Dahil igiit mo ang pakikipag-siding kasama si James Caden, hindi na namin itinuturing na miyembro ka ng Thies sect. Dapat kang manatili sa labas nito, o kung hindi mo rin mapapatay ang iyong sarili. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4875. Sir Cedres, gusto ko lang malaman kung bakit mo ito ginagawa. Nagmadali si Weylia sa Mount Stoyan matapos marinig ang pagkalat ng mensahe ng 4 na pinuno ng distrito. Hindi niya maiintindihan kung bakit sinusubukan ni Cedres na banta si James, at inaasahan niyang mahikayat siya na baguhin ang kanyang isip. Hindi iyon sa iyong pag-aalala, patag na sagot ni Cedres. Si James ay isang kaibigan. Hindi tayo dapat gumawa ng ganito sa kanya. Nagmumula ako sa iyo, Sir Cedres. Mangyaring pakawalan ang pamilya at mga kaibigan ni James, sabi ni Weylia. Mangyaring tingnan si Ms. Weylia. Inihayag ng malakas si Cedres. Pagkatapos, siya ay nag-teleport at nawala mula sa lugar. Sir Cedres, sinubukan ni Weylia na sundin si Cedres, ngunit ang mga gwardya ay hamarang muli sa kanyang paraan kaagad. Nagbigay ng buntong hininga ang ginang at ibinaba ang tingin niya. Pagkatapos, lumingon siya at nagmadali. Sa kabilang banda, ang isa pang pangkat ng mga magsasaka ay nagtipon upang matugunan sa loob ng isang bulwagan. Ang mga kaibigan at kakilala ni James ay naroroon, kasama sina Yardos, Livy, Winton, at Zula. Naghihintay silang lahat ng balita mula kay Weylia. Noon lang, si Weylia ay naging materyal sa loob ng bulwagan. Si Yardos ay nakarating sa kanyang mga paan ng sabay-sabay. Tinanong niya, paano ito napunta? May natutunan ka ba sa kanila? Umiling-iling si Weylia. Nagpunta ako sa Mount Stoyan at nakipagpulong kay Sir Cedres. Gayunpaman, tumanggi siyang ibunyag ang anumang impormasyon. Sinabi pa niya na hindi na ako miyembro ng sekta na Thies. Isang malalim na nakasimangot na noo ni Yardos. Umupo ulit siya sa upuan niya. Marahil ay ginagawa nila ito para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang Sagradong Scroll. Panipi. Si James ay talagang pinagkadalubhasaan ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra at ang Sagradong Scroll. Tanong ni Zula. Alam ni Yardos na wala ng punto sa pagtatago ng katotohanan. Kalmado siyang ipinaliwanag, MHM. Pinagkadalubhasaan ni James ang kaalaman sa 10 beses na realms na si Sutre sa ngayon. Nalaman din niya ang pamamaraan na naitala sa Sagradong Scroll mula sa ilang mga distrito. Whoosh! Ang isang light beam ng kulay pula na kulay ay bumaba mula sa kalangitan at lumiwanag sa isang kalapit na lugar. Isang taong nasa gitnang may edad sa isang pulang balabal na material mula sa light beam sa susunod na instant. Tumayo si Yardos at binati, G. Zivel. Ang ama ni Thea, ang master ng dugo ng ninuno, ay sumali sa iba sa bulwagan. Ang audacity. Galit na sigaw ni Zivel, seryoso ba nilang iniisip na maaari lamang silang lumakad sa mga magsasaka mula sa distrito ng kaguluhan na katulad nito? Kinuha nila ang aking anak na babae at apo. Nasaan si James? Nasaan na siya ngayon? Panipi. Sumagot si Yardos, si James ay nasa isang saradong pintuan ng pagmumuni-muni sa ngayon, at naglagay siya ng isang pormasayon upang maisil ang kanyang aura. Kahit na hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Well, ano ang hinihintay natin noon? Dapat tayong magtungo sa Mount Stoyan ngayon. Makikita ko para sa aking sarili kung ang isang Chaos Rank Cultivator ay lahat ng mahusay. Si Zivel, ang master ng dugo ng ninuno, ay hindi sumali sa mga laban sa panahon ng paglibing ng langit sa nakaraan. G. Zivel, hindi tayo dapat kumilos ng walang tigil. Hindi tayo nahaharap sa isang Chaos Rango ng Cultivator. Sa halip, kakaunti ang mga ito. Bukod dito,
Ang mga kalalakihan na iyon ang humantong sa maraming malaki, maimpluwensyang sekta din. Kailangan nating makabuo ng isang plano. Si Windale at Saywald ay lumitaw sa bulwagan sa sandaling iyon. Master, si Windale ay tumawag ng excited sa sandaling nakita niya si Yardos. Mayroon bang makakatulong sa akin? Isang babaeng boses ang tumunog sa buong silid noon. Habang pinaihit ng lahat ang kanilang mga titig kung saan nanggaling ang tinig, makakakita sila ng isang ginang sa isang puting damit na nakatayo sa pintuan. Ito ay Teresa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4896. Ang lady ay lumitaw ng isang aura ng kagandahan at autoridad. Ano ang ginagawa mo dito? Ang boses ni Winton ay umalangaw-ngaw sa puot. Itinuring niyang si Teresa bilang isang kaaway mula nang mailagay niya ang kanyang mga tao sa ilalim ng isang selyo. Pumunta si Teresa papunta sa bulwagan at umupo sa isang walang laman na upuan. Narinig ko na ang asawa ni James, ang kanyang mga anak, at maraming tao mula sa universo ng tao ay nahuli at nakakulong sa Mount Stoyan. Kinutya ni Winton. Hindi sa palagay ko ay taos-puso kang tumulong. May magandang pagkakataon na ikaw ang nag-leak ng impormasyon sa mga pinuno ng distrito tungkol kay James. Ikaw. Maaaring naakit ng mga kalalakihan ang mga kalalakihan na iyon para sa 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra at ang Sagradong Scroll. Panipi. Ito ay simpleng bagay na walang kaparerikan. Bakit ko gagawin iyon? Si Teresa ay nagsaway, gayon din, naisave ko ang buhay ni James noong nakaraan. Kung ako ay mag-harbor ng anumang masamang kalooban laban sa kanya, wala na akong nagawa at pinapanood siyang mamatay noon. Panipi. Sapat na iyon. Itinaas ni Yardos ang kanyang kamay. Dapat lang nating patayin sila. Panipi. Ang ekspresyon ni Livy ay tumigas sa isa sa puot. Sino ang nagmamalasakit kung sila ay mga Chaos Rango ng Rango? Malayo si tatay para sa kanya. Pagninilay, at siya ay ganap na walang gana sa balitang ito. Kailangan nating iligtas si nanay at ang aking mga kapatid mula sa mga taong iyon. Panipi. Ano ang nangyayari? Ang isang matatandang lalaki na may balbas ay lumakad papunta sa bulwagan sa sandaling iyon. Narinig ko na ang asawa ni James ay nabihag. Ano ang nangyari sa mundo? Sir Well, binati ni Winona ang tao ng magalang. Sa kabilang banda, si Zula ay may isang nakakagulo na hitsura sa kanyang mga mata nang agad na nakita niya si Whale na pumapasok sa bulwagan. Ipinaliwanag ni Yardos, ang mga kalalakihan na iyon ay dinukot ang asawa at pamilya ni James na bantayin siya sa pagsuko ng 10 beses na realms na transcendent na si Sutra. Nais din nilang malaman ang mga pamamaraan ng paglilinang ng Sutra at ang Sagradong Scroll. Nasaan na si James? Si Whale ay niniting ang kanyang mga browser. Sumagot si Yardos, nagsasagawa siya ng isang saradong pintuan ng pagmumuni-muni sa isang nakatagong lugar na may porma sayon upang may seal ang kanyang aura set sa lugar. Kahit na hindi ko makita kung nasaan siya ngayon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Whale. Ilang sandali, ito ay tahimik sa loob ng bulwagan habang ang lahat ay tumahimik. Hahawakan namin ang mga kalalakihan na iyon, pagkatapos. Si Zivel ay tumaas mula sa kanyang upuan. Sumulong ka sa ranggo ng kaguluhan, G. Zivel. Nanlaki ang mga mata ni Yardos habang nakita niya ang pagbabago sa aura ng Zivel. Batas na tumango si Zivel. Ang isa sa aking mga clones ay nanatili kay James habang naglalakbay siya sa iba't ibang mga distrito. Nagawa nitong maipan ang iba't ibang kaalaman at bagong paliwanag. Matapos itong muling magkasama at pinagsama sa aking pangunahing sarili, ang mga natutunan na iyon ay lubos na kapakipakinabang sa aking proseso ng paglilinang. Nagawa kong ilipat ang ranggo ng Chaos ng Quasi at ipasok ang ranggo ng Chaos na medyo maayos. Panipi. Magaling. Malawak na ngumisi si Yardos. Kaya paano kung ang mga pinuno ng distrito ay nagtutulungan upang subukan at ibagsak si James? Aatake namin ang Mount Stoyan at ibababa ang bawat isa sa kanila. Bilangin mo ako, sagot ni Winton sa isang malalim, matipid na tinig. Darating din ako. Bumangon si Sachi. Tinulungan ako ni James ng maraming bagay. Hindi lang ako maaaring manatili dito at wala nang gawin kapag nasa panganib ang kanyang asawa. Ako rin. Tumugon si Windale, kahit na hindi pa ako nakakalipat sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi, gayunpaman ako ay nasa walang hanggan na estado ng ranggo ng Kailam Acme ngayon.
Tinulungan ako ni James na malutas ang mga problema na may kaugnayan kay Karma dati. Nagawa ko lamang makamit ang ranggo ng kaguluhan sa kanyang tulong. Tutulungan din ako, sabi ni Zula. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4877. Ang iba pang mga magsasaka ay nagpahayag din ng kanilang pagkasabik na sumali sa operasyon upang iligtas ang pamilya at mga kaibigan ni James, maliban kay Wayria. Ang ginang ay nakaupo sa kanyang upuan na may punit na ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwan, si Wayria ay kabilang sa mga unang ilang sumang-ayon sa mga bagay na ito. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga sekta na kasangkot sa insidente sa oras na ito ay ang sekta ng Theas, na siyang samahan na pag-aari ni Wayria. Itinuturing pa ni Wayria si Cedrus na isang ama na kasama. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-isip si Wayria ng isang nababagabag na hitsura sa kanyang mga mata. Alam ni Yardos na may mga alalahanin si Wayria. Iminungkahi niya, dapat kang manatili rito at maghintay para kay James, Wayria. Ipaalam sa kanya ang tungkol dito sa sandaling bumalik siya. Sige, napangiti si Wayria. Lahat, maghanda tayo na umalis sa Mount Stoyan. Sinulyapan ni Yardos ang silid sa iba pang mga magsasaka na may matatag na tingin. Para sa kanilang operasyon upang iligtas ang pamilya at mga kaibigan ni James, ang mga Chaos Rango ng Rango na nagboluntaryo ay sina Yardos, Zival, Wael, at Zula. Mayroon pa silang Livy, na sapat na malakas upang kumuha ng mga magsasaka sa Rango ng Kaguluhan. Bukod doon, mayroon silang mga magsasaka na maaaring labanan ang quasi-Chaos Rango ng mga magsasaka na kasama sina Sachi, Winona, at Winten. Ang kanilang koponan ng mga magsasaka ay sapat na malakas upang malampasan ang anumang mga nakatagong sekta o kahit isang buong distrito. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay may grim o bahagyang naguguluhan na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha habang natapos na ang kanilang pagpupulong. Ang desisyon na umakyat laban sa apat na Chaos Rank Cultivator ay hindi madaling gawain. Ang apat na mga magsasaka ay kumakatawan sa apat na sobrang paksayon. Si Yardos at ang iba pa ay nahaharap sa napakalakas na mga kaaway sa oras na ito. Kasabay nito, isang pangkat ng mga magsasaka ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan sa Mount Stoyan. Ang isang maliit na frown ay magkasama ang mga browser ni Drew Zizzle. Maaari kaming magkaroon ng isang problema. Ang isang pangkat ng mga magsasaka ay magkasama at nagbabalak na salakayin ang Mount Stoyan. Si Lucius ay tila ganap na hindi interesado. Sinabi niya ng patag, ano ang dapat alalahanin? Papatayin lang natin ang sino mang magpapakita rito na sumusubok na iligtas ang mga kakilala ni James Caden. Ipinaliwanag ni Zizzle, kahit na kami ay ganap na handa sa iba't ibang mga plano at taktika, dapat tayong manatiling maingat. Si Yardos Zagarari, ang master ng dugo ng ninuno, Wael Kailokan, at Zula Kailokan ay lahat ng mga Chaos Rango. Lahat ng mga ito ay bihasang at karampatang magsasaka. Panipi. Sa palagay ko maaari nating hawakan ang mga ito, sagot ni Cedrus. Si Xylas ay may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Talagang epektibo ba ang pagbubuo ng 10 beses na purge? Magagawa nitong matrap at patayin ang mga magsasaka ng Rango ng Kaguluhan. Panipi. Ang pagbuo ay napakalakas. Tumanggo si Zizzle. Nilikha ni Emperor Raya ang Tenfold Purge Formation sa pamamagitan ng paggamit ng mga langit na langit ng distrito bilang batayan nito. Kahit na wala sa atin ang pinagkadalubhasaan ang mga kapangyarihan ng 10 pamamaraan ng landas, maaari pa rin tayong lumikha at makapangyarihan sa pagbuo sa pamamagitan ng kapalit ng isa pang mapagkukunan ng enerhiya. Panipi. Ang mga Chaos Rango ng mga magsasaka na nakulong sa loob ng aming pormasayon ay hindi mananatiling isang pagkakataon upang mabuhay ito. Gayunpaman, nababahala ako na hindi natin mahawakan ang lahat ng mga magsasaka kung marami sa kanila ang darating. Ibinigay ni Zizzle ang mga kalalakihan na iyon ng pamamaraan upang lumikha ng Tenfold Purge Formation. Tiwala siya na ang pagbuo ay sapat na malakas upang hawakan sina James, Yardos, at kahit na Zizzle ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang bilang ng mga magsasaka sa kabilang panig ay naging mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Ito ay sapat na kung maaari nating gamitin ang pagbuo upang malutas ang ilan sa kanilang mga mandirigma. Nagbigay ng hininga si Xylas. Pagkatapos, pinaihit niya ang kanyang mga mata kay Lucius.
Si Sir Lucius ay pumasok sa ranggo ng kaguluhan para sa isang mahabang oras. Hindi ito magiging isang problema para sa iyo na kumuha ng dalawang mga magsasaka sa ranggo ng kaguluhan sa parehong oras lamang, di ba? Panipi. Si Lucius ang unang tao na nakamit ang ranggo ng kaguluhan sa lahat ng 9 na distrito ng Endlos. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang sa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,878. Bawat isa ay nag-usisa tungkol sa kasalukuyang ranggo at kapangyarihan ni Lucius, lalo na ang Zizel. Ang kanyang ama ay pinatay ni Lucius. Upang eksaktong paghihiganti, kinailangang alamin muna ni Zizel at kumpirmahin ang tunay na ranggo ng paglilinang ni Lucius. Sinabi ni Zizel sa isang nonchalant na paraan, ang ranggo ng kaguluhan ay nahati din sa maraming mga ranggo. Matapos makamit ang ranggo ng kaguluhan, ang magsasaka ay kailangang magsikap na lumipat sa ranggo ng Chaos 111 imita. Susunod na magiging kaguluhan sa Transcendere ranggo. Nagpapatuloy siya upang ipaliwanag ang 5 magkakaibang ranggo ng kaguluhan mula sa pinakamababang hanggang sa pinakamataas, na kung saan ay ang ranggo ng Chaos Illimita, ranggo ng Chaos Transcendere, ranggo ng Chaos Omnia, ranggo ng Chaos Essentia, at ranggo ng Chaos Complete. Si Emperor Raya, na tumulong na magdala ng kapayapaan sa Endlos at nilikha ang 10 distrito, ay isang magsasaka ng ranggo ng Chaos Comprehed. Sa kabilang banda, si Windal Gones ay nakapagpasok sa ranggo ng Chaos Essentia sa kanyang oras. Nakamit ng ama ni Zizel ang huli na yugto ng ranggo ng Chaos Illimita bago siya inatake at brutal na pinatay. Sa makatuwid, inanyayahan ni Zizel na ang mamamatay tao ng kanyang ama ay isang taong pumasok sa isang katulad na yugto ng ranggo ng Chaos Illimita o ang mga ranggo sa itaas nito. Matagal nang lumipas mula nang mamatay ang kanyang ama, at hindi sigurado si Zizel kung sumulong ba si Lucius sa kaguluhan. Ranggo ng Transcendere. Nagpatuloy siya sa pagbibiro, bakit hindi mo lang ipapaalam sa amin kung aling yugto ng ranggo ng Chaos ang nasa ngayon, Sir Lucius? Nag-aalok ito sa amin ng higit na katiyakan para sa aming paparating na labanan. Ngumisi si Lucius. Huwag kang mag-alala. Sa aking mga kapangyarihan at mga kapangyarihan ng Tenfold Purge Formation, ang mga kalalakihan na iyon ay hindi kailanman may iwan ang Mount Stoyan na buhay. Alam ng napapanahong at malakas na magsasaka na walang kabutihan sa pagsisiwalat ng kanyang tunay na ranggo ng paglilinang sa iba. Matapos marinig ang kanyang tugon, hindi pinindot ni Zizel si Lucius para sa isang sagot, at maayos na lumipat siya sa ibang paksa. Samantala, ang isang hindi malulutas na porma sayon ay inilalagay sa paligid ng isang malalim na kanyan na matatagpuan sa loob ng isang malinis, birhen na kagubatan. Sa loob ng porma sayon, ang isang binata ay ganap na nakatuon sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Si James ay nanatili sa pagbuo para sa isang panahon sa mga tuntunin ng oras ng labas ng mundo. Gayunpaman, mas maraming oras ang lumipas sa loob ng pagbuo ng oras na itinakda ni James. Sa ngayon, pinamamahalaang ni James na makabisado at makabuo ng kapangyarihan ng 7 pamamaraan ng landas. Bilang karagdagan, nagsasanay siya sa kaalaman ng 10 beses na Realms Transcendent Sutra palagiang sa lahat ng oras na ito. Nagawa ni James na itaas ang kanyang base sa paglilinang sa loob ng walang hanggan na estado ng ranggo ng Kylum Acme. Kasabay nito, matagumpay na nalock ni James ang ika-7 anyo ng walang hanggan na pagoda. Matapos ipasok ang ika-7 antas ng pagoda, napagtanto ni James na kailangan niyang makabisado ang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa sahig na iyon. Pinagsama sa kapangyarihan ng 8 mga pamamaraan ng landas, pagkatapos ay may access niya ang ika-8 anyo ng walang hanggan na pagoda. Hindi tinapos ni James ang kanyang pagmumuni-muni noon. Napagpasyahan niya na oras na upang lumipat sa susunod na ranggo ng paglilinang. Si James ay nanatili sa isang nakaupo na posisyon sa loob ng walang hanggan na pagoda. Gumawa siya ng isang komplikadong porma sayon sa itaas ng kanyang ulo. Sa tuktok ng pagbuo, isang madilim, tulad ng tao na figure ay nakaupo kasama ang mga binti nito na tumawid tulad ni James. Habang nagliliwanag si James ng mga alon ng matinding aura, hindi mabilang na mga inskripsyon ang lumitaw at kumalat sa paligid ng kanyang katawan. Unti-unti, ang mga inskripsyon na lumulutang patungo sa porma sayon sa itaas ng ulo ni James at isinama ito. Sa loob ng ilang minuto,
Ang presyon sa hangin sa paligid ni James ay tumaas ng malaki habang ang pagbuo ay lumilitaw na nagbabago ng walang tigil. Bigla, isang malakas na pag-crack na ingay ang tunog mula sa katawan ni James. Ito ay isang indikasyon na si James ay matagumpay na sumulong sa susunod na ranggo ng paglilinang. Ang isang napakalawak na aura ay nabuo at pinakawalan mula sa kanyang katawan halos agad. Sa kabutihang palad, si James ay nanatili sa loob ng walang hanggan na pagoda, na sapat na makapangyarihan upang maglaman ng kanyang aura. Ang kanyang porma sayon lamang ay hindi sapat upang maiwasan ang mga malaking halaga ng aura mula sa pagtulo sa labas ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4879. Isang maikling habang kalaunan, dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Ang mga inskripsyon ng mga mata ng Dobro ay natagpuan ng malalim sa kanyang mga orbs ay kumikinang ng mahina. Ginagamit ni James ang pagkakataon na sanayin at maperpekto ang iba't ibang mga kasanayan at kakayahan na kinuha niya hanggang sa araw na ito. Matapos pumasok sa ranggo ng Chaos, natagpuan ni James ang bagong paliwanag sa mga kapangyarihan ng mga mata ng Dobro. Ang mga inskripsyon sa kanyang mga mata ay mabilis na nagbabago at umuusbong. Hindi mabilang na mga imahe ang nabuo at makikita sa kanyang mga mata bawat segundo. Naramdaman ni James kung paano niya nalampasan si Sachi sa mga tuntunin ng kasanayan at potensyal ng mga kapangyarihan ng mga mata ng Dobro. Labis siyang nabighani sa labis na kapangyarihan ng kanyang mga mata. Di nagtagal pagkatapos, ang mga inskripsyon sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas. Ang mga imahe na nakikita ni James bago ang kanyang mga mata ay dahan-daang nawala kasama ang inskripsyon. Pagkatapos, ginawa ni James ang scroll na nakuha niya mula sa Byron at sinimulang basahin ito. Ang pamamaraan ng paglilinang ng sining ng pagtutol ng langit ay naitala sa scroll. Natutunan ni James ang hindi kanais-nais na pag-akyat sa nakaraan. Ang diskarteng iyon ay isang pinasimple na bersyon ng sining ng pagtanggi sa langit. Kapag natututo ang sakripisyo ng pag-akyat, ang magsasaka, kailangang malaman muna kung paano lumikha ng maliit na mga reservoir ng enerhiya sa iba't ibang mga acupoint sa buong kanilang katawan. Susunod, ang magsasaka ay kailangang pagsamahin ang mga kapangyarihan ng mga reservoir ng enerhiya at ang kanilang sariling mga kapangyarihan upang sirain ang kanilang gulugod. Pagkatapos, kakailanganin nilang muling likhain ang kanilang gulugod sa pamamagitan ng paggamit ng energies ng langit at lupa. Sa pagbuo ng bawat vertebra, ang magsasaka ay maaaring gumawa ng isang hakbang at dagdagan ang kanilang aura ng sabay-sabay. Sa kabaligtaran, ang kaalaman sa pagtatalo ng sining ng langit ay mas mahirap at malabo. Dadalhin nito ang karaniwang magsasaka ng napakatagal na oras at mahirap na pagsisikap na maunawaan ang mga nilalaman ng scroll. Sa kabutihang palad, si James ay may malawak na kaalaman at karanasan sa pag-aaral ng iba't ibang mga kasanayan at pamamaraan. Naintindihan niya ang mga nilalaman ng scroll nang walang kahirapan. Di nagtagal ay napagtanto ni James na ang pagtatalo ng sining ng langit ay bahagyang naiiba sa pag-akyat ng sakripisyo. Ang mga magsasaka ay dapat munang lumikha ng mga microcosms na kumikilos bilang mga reservoir ng enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan. Pagkatapos, kakailanganin nilang patuloy na sumipsip at mag-imbak ng mga lakas ng langit at lupa sa loob ng mga microcosms. Kapag pinakawalan ng magsasaka ang masidhing sining ng langit, ang mga napakalaking halaga ng enerhiya na nakaimbak sa loob ng mga microcosms ay ilalabas sa kanilang paligid. Gayun din, ang wielder ng Defying Heaven's Art ay hindi kailangang sirain ang kanilang sariling gulugod. Sa halip, gagamitin nila ang kanilang sariling katawan upang i-connecta ang langit at lupa. Kinakailangan ang mga magsasaka na sumipsip ng mas malaking mga landas mula sa kapaligiran at gamitin ang mga ito upang maitayo ang hagdanan ng paitaas. Tila naging madali sa akin si Byron sa panahon ng aming laban noon. Matapos basahin at pag-unawa ng higit patungkol sa pagtatalo ng sining ng langit, napagtanto ni James na nilikha lamang ni Byron ang hagdanan ng Skyward na binubuo ng 33 hakbang sa kanilang huling labanan. Hindi pinakawalan ng lalaki ang mga kapangyarihan na nakaimbak sa loob ng mga microcosms sa kanyang katawan. Parehong ang sakripisyo ng pag-akyat at ang pagtatalo ng langit na sining ay nagbahagi ng parehong epekto ng pagpapahina ng pisikal na kondisyon ng magsasaka pagkatapos ng bawat paggamit. Karaniwan,
ang mga magsasaka na nagsagawa ng sining ng pagtutol sa langit ay hindi mailalabas ang kasanayan ng 2 beses sa isang solong labanan. Iyon ay dahil sa isang mahabang panahon ay kinakailangan para sa maubos na mga microcosms upang maging ganap na nakaimbak ng kapangyarihan muli. Ang mga magsasaka ay maaaring pumili na huwag mailabas ang mga kapangyarihan mula sa mga microcosms at ginagamit pa rin ang pagtatalo ng langit. Gayunpaman, ang potensyal ng mga pag-atake ay mababawasan. Matapos maalis ni James ang scroll ng ligtas, sinimulan niya ang pagtuon sa paglikha ng maraming mga microcosms sa iba't ibang mga acupoints sa loob ng kanyang katawan. Kapag handa na ang mga microcosms, kinuha ni James ang isang itim na kristal sa kanyang imbakan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang kunin ang kapangyarihan ng itim na kristal at i-convert ito sa isang anyo ng dalisay, malakas na enerhiya. Sa pamamagitan ng kaunti, hinihigop ni James at pinuno ang mga microcosms sa kanyang katawan ng enerhiya na iyon. Kasabay nito, si James ay nagsusumikap din sa pagperpekto ng komplikadong porma sayon. Ang pagbuo ay isang representasyon ng mga inskripsyon sa kanilang pinakakataas-taasang anyo. Habang pinalalalim ni James ang kanyang kaalaman sa mga inskripsyon, ang pagbuo ay magbabago sa mas malakas na anyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,900. Whilst James ay sinubukan na makabisado ang Defying Langit Art, nagtatrabaho din siya sa pagsasanay sa kanyang katawan, kapangyarihan ng dugo, at kaluluwa. Inaasahan niyang makamit ang ika-10 ranggo ng landas ng omniscience sa panahon ng kanyang closed-door meditation sa oras na ito. Whoosh! Ang isang pangkat ng mga magsasaka ay nag-teleport at nakarating sa paanan ng Mount Stoyan. Maraming mga pamilyar na mukha ang tumayo sa harap, nakasama ang Yardos, Zivel, at Whale. Halimbawa, ang mga kaibigan ni James, sina Winton at Sachi, ay karamihan ay naroroon din. Lahat ng mga ito ay may mabagsik, matipid na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Narito sila, Panipi, ang pinuno ng distrito ng Hazif na si Lucius, ay bumangon mula sa kanyang upuan. Habang tinitigan niya ang malayo, maramdaman ng tao ang aura ng maraming mga bihasang magsasaka sa malapit. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kasama sa loob ng bulwagan. Kailangan nating gamitin ang porma sayon upang malutas si James Caden. Hindi natin dapat buhayin ang porma sayon maliban kung si James ay gumawa ng isang hitsura dito. Noon lang, ang bingi ng boses ng isang tao ay sumibol sa hangin. Pakawalan ng aking anak na babae. Si Zivel, ang master ng dugo ng ninuno, ay bumagsak ng kanyang paa sa lupa sa labas lamang ng Mount Stoyan. Ang kanyang katawan ay lumiwanag na may isang bulag na pulang ilaw sa susunod na instant. Isang napakalawak, nagbabantang aura na radiated mula sa Zivel ng sabay-sabay. Nang marinig ang tinig ni Zivel, ang mga magsasaka sa loob ng bulwagan ay sumulyap sa isa't isa. Nagsimula si Cedres, na nagsasabing, iwanan mo ako sa Whale kay Locan. Si Xylas, ang pinuno ng distrito ng Capron, ay nag-isip ng kaunti at inihayag, aalagaan ko si Zula kay Locan. Tumugon si Toma, maaari kong hawakan ang isang Chaos Rank Cultivator ng sabay-sabay. Kukunin ko ang lalaki na nagniningning ng pulang ilaw, kung gayon. Naglakad si Zizel patungo kay Lucius at sinabing, Sir Lucius, kakailanganin mong labanan ang 2 mga magsasaka sa ranggo. Nagbigay ng kaunting tumanggo si Lucius. Sige, tiwala ang pinuno ng distrito ng Hazif na magagawa niyang talunin sina Yardos at Levi kahit na kailangan niyang labanan silang 2 ng sabay-sabay. Boom! Ang isang haligi ng dugo ay bumaba mula sa kalangitan at nakarating sa proteksyon ng pagbuo ng proteksyon sa Mount Stoyan. Ang porma sayon na nilikha kasama ang mga kapangyarihan ng 4 na pinuno ng distrito ay nanginginig ng malinaw sa sandaling tumama ang haligi sa hadlang. Maraming mga pinong bitek na nagsimulang bumubuo sa hadlang sa ilalim ng haligi ng dugo. Pagkatapos lamang, isang tao ang materyal sa labas ng porma sayon. Ito ay si Toma, ang pinuno ng distrito ng Welcan. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na pumasok sa mga bakuran ng Mount Stoyan. Iwanan ngayon at magpanggap ako na hindi pa ito nangyari. Kung hindi, lahat kayo ay haharapin ang mga kahihinatnan. Paano ka maglakas loob? Ang mga mata ni Zivel ay sumabog sa galit. Nag-teleport siya at muling lumitaw sa harap ng lalaki.
Itinaas ni Zevil ang kanyang palad at hinagupit ang kanyang braso kay Toma. Hindi rin nag-flinch si Toma sa biglaang pag-atake ni Zevil. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinapon din ang isang suntok sa kanyang kalaban. Boom! Ang isang malakas na tunog ay maaaring marinig habang ang mga kamay ng mga kalalakihan ay nakipag-ugnay. Si Zevil ay ipinadala na lumilipad sa hangin dahil sa napakalaking puwersa ng pag-atake ni Toma. Si Toma ay mabilis na nag-teleport at muling nabuo sa tabi ng Zevil. Sinimulan ng lalaki na itapon ang mga makapangyarihang suntok sa dibdib at tiyan ng Zevil. Sa isang flash, ang Zevil ay nagtamo ng matinding pinsala. Pumasok si Toma at nagsanay sa ranggo ng kaguluhan sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mga kapangyarihan ay higit na nakahihigit sa nasa Zevil, na sumulong lamang sa ranggo ng kaguluhan kamakailan. Nang makita na ang XRIVAL ay inaatake, si Yardos at ang kanyang mga kasama ay lumipat agad upang subukan at tulungan ang XRIVAL. Gayunpaman, si Lucius at ang iba pa ay naging materyal sa harap nila at hinarang ang kanilang landas sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga miyembro sa apat na sekta ay nagpakita rin sa labas ng Mount Stoyan, kasunod ng bawat isa sa kanilang mga pinuno. Sa loob ng ilang minuto, daan-daang mga magsasaka ang nagtipon sa labas ng Mount Stoyan. Kasabay nito, hindi mabilang na iba pang mga magsasaka, na pumasok sa Chaos Arena, ay nanunood ng pag-unlad ng labanan na nangyayari doon na may malaking interes. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,901. Wow, kawili-wili ito. Maraming mga powerhouse na natipon dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula ng panahon ng Emperor Raya na ang maraming mga magsasaka sa ranggo ng Chaos ay nakikibahagi sa labanan. Panipi. Nagtataka ako kung sino ang mananalo. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagbabayad ng pansin sa labanan, lihim na nagmamasid sa sitwasyon. Agad na nagsimula ang labanan. Nasugatan ang master ng dugo ng ninuno. Sa kabutihang palad, nilinang niya ang mantra ng dugo. Hinimok niya ang kanyang kapangyarihan ng dugo, at lumakas ang lakas ng kanyang buhay. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay nagsimulang bumagsak, at ang kanyang aura ay nag-skyrock. Mabilis siyang nagtapon ng isang pagbuo ng dugo, at ang sariwang dugo na naglalaman ng mga komplikadong inskripsyon na tumulo mula sa kanyang balat. Ang mga inskripsyon ng dugo ay agad na pinagsama upang makabuo ng isang pagbuo ng dugo. Agad na nakulong si Thomas sa loob ng pagbuo ng dugo at hindi agad-agad masira. Ang master ng dugo ng ninuno ay kumuha ng pagkakataon na atake at saktan si Toma. Samantala, kinuha ni Lucius ang inisyatibo upang salakayin sina Yardos at Livy. Nahaharap sa mga powerhouse sa ranggo ng Chaos, hindi naglakas loob si Lucius na walang pag-iingat. Ginamit niya ang Crep Myrtle Energy ng Hazif, na natutunan niya mula sa Sagradong Scroll. Ang paligid ay nanginginig sa sandaling itapon niya ang Crep Myrtle Energy ng Hazif. Ang mga lilang ilaw na sinag ay namumulaklak mula sa kanyang katawan, nabuo ang isang enerhiya ng Taybak, at binaril patungo sa mga bakuran. Naramdaman ni Yardos ang nakasisindak na enerhiya ng Taybak at agad na itinaas ang kanyang bantay. Iniwasan niya ang enerhiya ng Taybak at mabilis na inihagis ang Blithe Omniscience, nawawala mula sa paningin. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yardos sa likuran ni Toma. Pagkatapos, tinawag niya ang isang Taybak at itinulak ito patungo kay Toma. Si Lucius ay hindi pa nakipaglaban kay Yardos dati. Gayunpaman, marami siyang narinig tungkol sa Yardos' Blithe Omniscience. Gayunpaman, siya ay walang pag-iingat. Bigla, nakaramdam si Lucius ng isang Taybak na tumusok sa kanyang likuran. Fuck off! Nagdilim ang kanyang mukha, at isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang Taybak ni Yardos ay sumingit, at siya ay ipinadala na lumilipad sa malayo. Matapos huminto, siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Mabilis na sinisingil ni Livy si Lucius. Inunat niya ang kanyang payat na mga daliri, at hindi mabilang na mga parang spectral palms na natipon sa isang pormasayon, na tinapakan si Lucius. Agad na sinaktan si Lucius ng ilang beses. Samantala, pinasok ni Yardos ang 11 ranggo ng Omniscience Path. Matagal-tagal na mula nang makarating siya sa 11 ranggo ng Omniscience Path, ngunit hindi niya kailanman nakuha ang pagkakataon na gamitin ito.
Kahit na sa kanyang dating tunggalian kasama si Livy, ginamit lamang niya ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path. Ang kanyang aura ay tumaas ng malaki pagkatapos niyang pumasok sa 11 ranggo ng Omniscience Path. Ang enerhiya ng dugo ni Yardos ay nagsimulang bumagsak, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang makulay na halo ng puti, ginto, at pula. Agad na lumitaw si Yardos sa harap ni Lucius, na natrap, at inilunsad niya ang isang pag-atake na may buong lakas. Ang pagbuo ay agad na nasira, at ang puwersa ay tumama kay Lucius. Bumagsak siya pabalik, at ang dugo ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang katawan. Si Lucius ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at kinuha sa 2 kalaban. Gayunpaman, patuloy siyang nagpapanatili ng mga pinsala. Ang mga mabangis na laban ay nasira din sa ibang mga lugar. Ang master ng dugo ng ninuno ay sabik na mailigtas ang kanyang anak na babae, kaya wala siyang reserbasyon. Sinunog pa niya ang kanyang kakanyahan ng dugo upang makakuha ng higit na lakas. Kahit na pumasok na lang siya sa ranggo ng kaguluhan, labis na pinipilit niya si Toma. Si Whale ay nakipag-ugnay din sa isang mabangis na labanan kasama si Cedres. Nag-aaway din sina Xylas at Zula. Marami sa mga powerhouse sa ranggo ng Chaos ay nakikibahagi sa labanan, at ang kanilang makapangyarihang puwersa ay kumalat mula sa larangan ng digmaan, na sumisid sa paligid. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga powerhouse ng Mount Stoyan sa ranggo ng Chaos ng Quasi at ang Kylum Boundless rango ay kinubkob ang pangkat ni Winton. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,902. Ang mga laban ay nagsimula pa, ngunit ang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos ay nagsagawa ng kanilang buong lakas. Ang mga fights ay matindi, at ang kinalabasan ay hindi mahuhulaan. Si Winton, Sachi, Winona, Windale, Seawold, at iba pa ay nakatayo sa malayo. Hindi sila maaaring magbigay ng anumang tulong dahil ang hindi mabilang na mga powerhouse sa ranggo ng kaguluhan ay kasangkot sa mga laban. Kung igiit nila ang pakikilahok, ang mas malakas na mga powerhouse ay madaling masaktan o papatayin sila. Sa sandaling iyon, daan-daang mga powerhouse ang lumitaw at biglang nakapaligid sa kanila. Malubhang sinabi ni Winton, maghanda ka upang labanan. Huwag kang magpigil, o kung hindi, hindi namin ito mabubuhay. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang isang malakas na aura. Ang Winona, Seawold, Windale, at ang iba ay mabilis na nagpakilos ng kanilang buong lakas. Atak, ang daan-daang mga powerhouse na sisingilan sa grupo, na pinilit sila sa labanan. Sa larangan ng digmaan sa malayo, si Lucius ay kumukuha pa rin sa 2 kalaban. Galit siya matapos na sunod-sunod na nagpapanatili ng ilang mga pinsala. Ang kanyang aura ay agad na sumulong ng mas mataas. Pagkatapos, lumitaw siya sa harap ni Livy at sinipa siya. Si Livy ay ipinadala na lumilipad, at siya ay nasugatan. Si Lucius ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at humarap ng malaking pinsala kay Livy na may isang pag-atake lamang. Matapos pansamantalang nawala si Livy sa pagiging epektibo ng labanan, inilunsad ni Yardos ang isang pag-atake. Ginamit niya ang Blithe Omniscience at tahimik na lumitaw sa likuran ni Lucius. Gayunpaman, nag-react si Lucius sa oras, na pinakawalan ang isang maliwanag na puwersa ng lila mula sa kanyang palad. Ang kanyang Crep Myrtle energy ng Hazif ay naging sanhi ng panginginig sa paligid. Boom! Ang kanilang palad ay nag-clash, at isang napakalaking pagsabog ang naganap. Parehong sina Yardos at Lucius ay sumabog ng force. Nadama ni Lucius ang kanyang braso, at nanginginig niya ang kanyang kamay ng maraming beses. Sa sandaling iyon, dumilim ang kanyang mukha. Nasa ranggo siya ng Chaos Transcendere, ngunit nasugatan siya ni Yardos, na nasa ranggo lamang ng Chaos Illumita. Ang lakas ni Yardos ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang dalawa lamang ay may maliit na pagkakaiba sa ranggo. Gayunpaman, ang lakas ni Yardos ay hindi mas mababa sa kanya. Nabigla siya ngunit mas nakakayuzi sa tungkol sa kung paano nililinang ni Yardos at kung paano siya naging napakalakas. Libre at hindi mapigilan, mahinahon na sabi ni Yardos. Biglang nawala si Yardos. Bago magreaksyon si Lucius, muling nabuo si Yardos. Handa si Lucius na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nawala muli si Yardos. Nais niyang bakas ang aura ng Yardos. Gayunpaman, si Yardos ay patuloy na gumagalaw, at hindi niya matukoy ang kanyang tumpak na lokasyon.
Si Yardos ay muling lumitaw sa tabi ni Lucius, at ang kanyang kakilakilabot na kamao ay tumama kay Lucius. Si Lucius ay may isang pambihirang katawan, ngunit hindi niya kayang pigilan at ipinadala na lumilipad sa malayo. Bago niya makuha ang kanyang balanse, lumitaw si Yardos at muling sinaktan. Si Lucius ay tinamaan ng sunod-sunod. Inaktibo ni Yardos ang 11 ranggo ng Omniscience Path at ang kanyang Blithe Omniscience, na binigyan si Lucius ng walang pagkakataon na lumaban. Si Lucius ay malakas na tumayo laban kay Yardos ngunit walang pagkakataon na hikayatin ang kanyang lakas. Nabigo siya sa sitwasyon. Samantala, napansin ni Livy na ang master ng dugo ng ninuno ay nasa isang kawalan at mabilis na nagpunta upang suportahan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4903. Kahit na ang master ng dugo ng ninuno ay sinunog ang isang bahagi ng kanyang kakanyahan ng dugo upang mapagbuti ang kanyang lakas, si Toma ay labis na napapagana sa kanya. Sa ilang mga punto sa labanan, ang master ng dugo ng ninuno ay may itaas na kamay, ngunit siya ay hindi nasaktan matapos na mag-cast si Toma ng isang supernatural na kapangyarihan. Ang master ng dugo ng mga ninuno ay binugbog, na nagpapanatili ng magkakasunod na pinsala. Samantala, ipinakita rin ni Whale ang kanyang kasanayan sa lagda, walang hanggan na puwang. Si Cedrus ay nagdusa sa ilalim ng lakas ng pagdurog ng boundless space. Ang kanyang bilis at kapangyarihan ay makabuluhang pinigilan. Hindi siya binigyan ng pagkakataon si Whale at maingat. Ang kanyang walang hanggan na espasyo ay maaaring masira kung hahayaan niya ang kanyang bantay. Pagkatapos ng lahat, si Cedrus ay isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa loob ng hindi mabilang na taon. Kung masisira ni Cedrus ang kanyang walang hanggan na espasyo, maiiwan siya ng walang ibang mas makapangyarihang paraan upang labanan. Si Whale ay sumalakay ng walang tigil, na naghahatid ng lahat ng kanyang mga supernatural na kapangyarihan. Si Cedrus ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit nagpupumig siya upang kontrahin ang walang hanggan na espasyo. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili at sunod-sunod na sinaktan ng malakas na puwersa ni Whale. Tumingin siya ng batter at nabugbog sa buong. Ang kanyang katawan ay nababad sa dugo, at ang kanyang buhok ay nakakalat ng gulo. Galit na umungol si Cedrus, mapahamak ito. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang kakaibang chessboard na may hindi mabilang na mga piraso ng chess. Ang mga piraso ng chess ay biglang nagbago sa matalim na mga blades at kumalat sa paligid. Ang walang hanggan na puwang ni Whale ay nasira, at nakaranas siya ng backlash. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo, at siya ay natitasad pa atras. Bigla, hindi mabilang na mga piraso ng chess ang nakapaligid sa kanya. Ang mga piraso ng chess ay nagsimulang magbago at naging isang kakaibang porma sayon. Sigaw ni Cedrus, kunin mo siya. Agad na lumakas ang pagbuo. Hindi mapigilan ni Whale ang malakas na puwersa nito at dahan-daang itinulak pababa. Naramdaman ni Livy na nasa panganib si Whale at mabilis na sinalakay si Cedrus. Mabilis na hinatak ni Cedrus ang kanyang braso, at isang malakas na puwersa ang lumusot kay Livy, pinilit siyang umatras. Habang tumalikod si Livy, nahulog si Whale sa 10 beses na porma sayon ng purge sa ilalim niya at nakulong. Kahit na siya ay nasa ranggo ng chaos, hindi siya maaaring masira mula sa tenfold purge formation. Natalo si Whale. Tumingin si Cedrus patungo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, tinitingnan niya si Zula. Itinapon niya muli ang pagbuo ng chess at nakulong si Zula. Si Zula ay kinaladkad din sa tenfold purge form at selyadong malayo. Dalawang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan ay nakulong sa isang maikling sandali. Sina Cedrus at Xylus ay napalaya ang kanilang mga kamay at mabilis na sumali sa labanan laban sa master ng dugo ng ninuno. Ang master ng dugo ng ninuno ay nasa isang kawalan laban kay Toma. Ngayon na ang isa pang dalawang powerhouse ay sumali sa puwersa laban sa kanya, hindi niya may block ang kanilang mga pag-atake at patuloy na nasugatan. Sa wakas ay natagpuan ni Cedrus ang isang pagkakataon upang maisil ang master ng dugo ng mga ninuno kasama ang kanyang pagbuo ng chess at ilagay siya sa loob ng 10 beses na porma sayon ng paglilinis din. Sa pagkatalo ng master ng dugo ng ninuno, ang tanging dalawa ay nakikipaglaban pa rin sina Livy at Yardos. Si Cedrus, Xylus, at Toma ay hindi nag-abala sa pangkat ng mga powerhouse na wala sa ranggo ng kaguluhan.
Matapos nilang malutas ang Livy at Yardos, ang grupo ay magiging napakadaling makitungo. Ang tatlo ay mabilis na nagkakaisa laban kay Livy. Bagaman si Livy ay may katumbas na kapangyarihan ng labanan sa ranggo ng kaguluhan, hindi niya mahawakan ang tatlong kalaban. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya ang pangatlo sa extraterrestrial na mga demonyo. Commander, di nagtagal, siya ay nakuha at itinapon sa 10 beses na porma sayon ng Purge. Matapos alagaan si Livy, target nila ang pangkat ni Winton. Kahit na si Winton at ang iba pa ay medyo malakas, hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon laban sa maraming mga powerhouse sa ranggo ng kaguluhan. Mabilis silang pinigilan at nakulong sa loob ng 10 beses na pagbuo ng Purge. Si Yardos lamang ang naiwan. Si Cedrus, Xylus, at Toma ay mabilis na lumapit kay Lucius, na nais na magtulungan upang ibagsak ang mga bakuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4904. Konsepto para sa Yardos, ang lahat na dumating sa rescue mission ay natalo at tinatakan sa loob ng tenfold purge formation. Naramdaman ni Yardos na ang kanyang mga kasama ay natrap at nais na mailigtas sila. Gayunpaman, hindi binigyan siya ni Lucius ng pagkakataong umalis. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Yardos ang Blight Omniscience, nalock ang kanyang mga mata kay Yardos. Sa kanyang mga kasama na natalo sa isa't isa, si Yardos ay walang sapat na oras upang lumikha ng isang countermeasure. Agad na napapalibutan ng mga powerhouse ang mga Yardos. Ang katawan ni Yardos ay namumulaklak ng isang multicolored halo, at ang kanyang aura ay natatanging makapangyarihan. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemna, alam na siya ay laban sa 4 na mga powerhouse sa ranggo ng Chaos, at sa gitna nila, naabot na ng isa ang ranggo ng Chaos Transcendere. Lumapit si Toma at sinabing, "Surrender, Yardos. Hanggat masunurin kang magbunga sa amin, ililigtas ka namin pagkatapos bigyan kami ni James ng mga lihim ng 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra at sagradong mga scroll." Haha! Sa kabila ng pagkubkob ng mga kakilakilabot na kalaban, si Yardos ay nagpakawala ng isang malakas na pagtawa. "Mas gusto kong mamatay kaysa sumuko." Tiningnan ni Lucius ang kanyang mga kaalyado at sinabing, "Bakit ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Kunin mo na lang siya." Cedrus, Toma, at Xylus tumanggo ng sabay-sabay. Nanguna si Lucius at mabilis na sinisingil patungo sa Yardos, na lumampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Nagpakita siya sa harap ng Yardos at mabilis na itinaas ang kanyang kamay. Ang mga inscription ng lila ay lumitaw mula sa kanyang palad at lumubog sa Yardos. Itinaas ni Yardos ang kanyang kamay upang hadlangan ang pag-atake. Boom! Dalawang nakapangangilabot na puwersa ang nag-clash. Parehong sina Yardos at Lucius ay kumatok. Sa sandaling iyon, ang iba pang 3 mga powerhouse ay naglunsad ng mga pag-atake sa Yardos mula sa iba't ibang direksyon. Inaktibo ni Yardos ang Blight Omniscience at dodged ang kanilang mga pag-atake. Kasabay nito, kinuha niya ang anumang pagkakataon na kailangan niyang makalapit sa kanila at makitungo sa mga nakamamatay na pag-atake. Bagaman may 4 na kalaban si Yardos, hindi siya napinsala at pinamamahalaang masaktan ang kanyang mga kalaban. Si Lucius, Cedrus, Toma, at Xylus ay nagbigay sa bawat isa ng mga makabuluhang sulyap, agad na samang-ayon na gamitin ang kanilang trump card. Alam nila na si Yardos ay napakalakas. Kahit natalunin nila siya, magdurusa sila ng matinding kahihinatnan. Ang kanilang tanging pagpipilian ay upang maisaaktibo ang tenfold purge formation. Ang 4 ay mabilis na umatras, at ang isang malakas na puwersa ay biglang sumulpat sa lugar. Naramdaman ni Yardos ang makalangit na landas ng 10 distrito ng Endlos ay pinipigilan siya, at ang kanyang bilis ay makabuluhang bumagal. Napagtanto niya na siya ay nasa isang malagkit na sitwasyon at nagbulong, "Kung magpapatuloy ako sa pakikipaglaban, baka mamatay ako. Kung gayon, hindi namin makamit ang aming layunin. Kailangan kong makatakas at hintayin na iwanan ni James ang kanyang pag-iingat. Kung gayon, maghahandog tayo ng isang plano ng magkasama." Agad na inihagis ni Yardos ang Blight Omniscience at nawala. Gayunpaman, ang ilang mga kakaibang inskripsyon ay lumitaw na sa malayo at nabuo ang isang light wall. Sinampal niya ang pader at nakaramdam ng isang mahiwagang kapangyarihan na lumilitaw mula rito. Kahit na siya ay nasa 11 ranggo ng Omniscient Path, nasugatan pa rin siya.
Umatras si Yardos, ngunit maraming mga lakas ng Taybak sa loob ng pormasayon na sisingilan sa kanya. Mabilis niyang dodged ang mga ito at sumugod sa ibang lugar. Gayunpaman, nakulong pa rin siya sa loob ng pormasayon. Sa sandaling siya ay muling lumitaw, isang parang multo na Taybak ang tumusok sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4905. Ang apat na mga powerhouse ay tumawa habang pinapanood nila mula sa labas ng pormasayon. Iyon ba ang lahat, Yardos? Kaya paano kung nilikha mo ang Blythe Omniscience? Nakulong ka pa rin sa loob ng aming pormasayon. Ang labanan ay sa wakas ay natapos na. Lahat ng mga kasama ni James ay nakuha. Bakit hindi pa nagpakita si James? Ano ang ginagawa niya? Panipi. Narinig ko na siya ay nasa pag-iisa, ngunit hindi ko masusubaybayan ang kanyang aura. Nagtataka ako kung nasaan siya ngayon. Si Cedrus, Xyles, Toma, at Lucius ay nagtipon at tinalakay si James. Mapahamak ito. Samantala, si Yardos, na nakulong sa loob ng 10 beses na pormasayon ng Purge, ay nasa isang estado na may disheveled. Ang 10 beses na pagbuo ng Purge ay napakalakas. Sa kabila ng pagiging nasa 11 ranggo ng Omniscience Path, hindi masisira ni Yardos ang pagbuo. Ang malakas na puwersa ng pormasayon ay patuloy na nasugatan siya. Di nagtagal, ang pisikal na katawan ni Yardos ay natakpan sa mga sugat, at ang ilan sa kanyang mga buto ay nasira. Ano ang dapat kong gawin? Nag-aalala si Yardos. Kailangang iwanan niya agad ang pagbuo, o kung hindi man ay maubos siya hanggang sa kamatayan. Alam ni Yardos na kailangan niyang makatakas, kahit na nangangahulugang magbayad ito ng malaking presyo. Rumble. Ang puwang sa loob ng pagbuo ay nagsimulang bumagsak. Ang makapangyarihang puwersa ay sumisid sa lugar at sinaktan ang mga Yardos. Pinagsama ni Yardos ang tatlong halos sa paligid ng kanyang katawan ng magkasama. Ang kanyang mukha ay naging mabangis, at ang kanyang mga ugat ay bulok. Pagkaraan, unti-unting lumago ang kanyang katawan. Ang mga ugat ay umbok sa buong katawan niya. Sumigaw siya, break. Ang kanyang aura ay lumaki ng malakas. Bigla, ang halo sa paligid ng kanyang katawan ay nabuo sa isang light beam at lumubog sa kalangitan tulad ng isang higanteng dragon. Pagkatapos, sumunod si Yardos. Ang mga inskripsyon ng pagbuo ay agad na lumitaw habang ang light beam ay lumapit sa mga hangganan. Hinaharang ng pormasayon ang light beam ng Yardos. Pinagsama ni Yardos ang kanyang kapangyarihan ng dugo, banal na kaluluwa, lakas ng pisikal, at iba pang mga kapangyarihan upang makabuo ng isa pang ilaw na sinag. Ang light beam ay paulit-ulit na bumagsak sa pagbuo. Sinaksak din ni Yardos ang kanyang katawan sa pagbuo, at nabuo ang isang crack. Mabilis niyang itinapon ang Blythe Omniscience at nakatakas sa puwang. Samantala, nagchat sina Cedrus, Xyles, Toma, at Lucius tungkol kay James habang nanonood ng Yardos. Tumawa sila ng masungit sa mga pagtatangka ni Yardos. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon ay naging solemn na matapos siyang matagumpay na makatakas. Sigaw ni Lucius, mapahamak ito. Paano siya nakatakas? Huwag kang mag-alala. Kahit na nakatakas siya, malubhang nasugatan siya at hindi na mababawi ng mabilis. Hanggat nakuha pa rin natin ang mga kaibigan ni James, sina Yardos at James ay magpapakita ng maaga o huli. Hindi namin kailangang magmadali at matiag ang maghintay. Si Yardos ay lumitaw sa isang hindi kilalang rehiyon pagkatapos makatakas. Matapos madama na walang mga kaaway na sumunod sa kanya, nagbuntong hininga siya. Hindi na niya mapigilan ang kanyang mga pinsala. Ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa kalangitan at bumagsak sa lupa, na pinahihit ang saklaw ng bundok sa isang tumpok ng basurahan. Umakyat si Yardos mula sa gulo na may kahirapan at ikinalat ang kanyang landas na walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng dugo. Ang kanyang laman ay hiwa bukas, at ang ilan sa kanyang mga nasirang buto ay nakalantad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4906. Yardos ay humantong sa maraming mga powerhouse sa Mount Stoyan upang mailigtas ang pamilya ni James. Gayunpaman, si Lucius at ang iba pa ay handa ng maayos at naglatag ng isang pormasayon upang matrap ang mga ito. Bukod sa Yardos, ang lahat ay nakuha.
Sa kabila ng pagtakas, malubhang nasugatan si Yardos matapos niyang masira ang 10 beses na porma sayon ng Purge. Matapos maabot ang 11 ranggo ng Omniscience Path, nilinang niya ang 3 bulaklak. Ang 3 bulaklak, kinakatawan ng sagradong pamumulaklak ng kaluluwa, dugo, at katawan. Na-maximize na niya ang 3 aspeto na ito. Ayon sa kanyang pag-unawa, ang 3 bulaklak ay dapat na mag-fuse. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Upang makatakas, pilit na pinagsama niya ang mga ito. Bagaman nakakuha ng malaking kapangyarihan si Yardos at sinira ang pagbuo, nasira niya ang kanyang kaluluwa, katawan, at vein system. Bumagsak siya sa lupa at humina para sa hangin. Ang kinalabasan ng labanan ay hindi inaasahan. Ang panig ni Yardos ay medyo malakas. Gayunpaman, madali silang natalo, samantalang ang Mount Stoyan ay hindi nasaktan. Si Teresa ay nanonood ng labanan sa labas ng Mount Stoyan at pinigilan na makisali. Matapos makita ang nasugatan na bakuran na nakatakas, isang malabong ngiti na nabuo sa kanyang mukha. Mabilis siyang naghanap para sa aura ni Yardos at hinabol sa kanya. Si Yardos ay nagsisinungaling ng mahina sa lupa. Mapahamak ito. Anong uri ng pagbuo iyon? Bakit napakalakas nito? Nakaramdam ng takot si Yardos matapos maalala ang 10 beses na pagbuo ng Purge. Gusto niya ang itaas na kamay laban kay Lucius sa isang makatarungang laban. Kahit na si Lucius ay nasa ranggo ng Chaos Transcendere, si Yardos ay maaaring talunin siya ng kaunting oras. May lakas siyang talunin ang 4 sa kanila. Gayunpaman, si Yardos ay hindi makontra sa 10 beses na porma sayon ng Purge. Yardos, isang tinig ang tumawag sa kanya. Mabilis na tumalon si Yardos mula sa lupa at tumingin sa distansya ng warily. Isang magandang babae ang lumakad sa kanya. Tahimik na tiningnan siya ni Yardos, ngunit ang kanyang mga browser ay lumabo. Kulang siya ng impormasyon tungkol kay Teresa noong nakaraan. Gayunpaman, nalaman niya ang tungkol sa kanya pati na rin ang mga detalye ng mga libing ng langit mula kay James. Alam din niya na ang ama ni Teresa ay isinama sa Chaos Langit na landas. Alam ni Yardos ang layunin ni Teresa ay muling mabuhay ang kanyang ama. Nalaman din niya mula kay James na ang ilang mga extraterrestrial na demonyo ay pinigilan sa ilalim ng Chaos Tablet. Nalaman niya na binalak ni Teresa na palayain sila at ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District. Alam din niya na si Teresa ay lihim na nakagambala at nagdulot ng problema para sa kanila. Gayunpaman, nadama niya na ang kanyang mga trick at diskarte ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Sa kasamaang palad, na-underestimated niya sina Teresa, Lucius, at iba pa. Sa makatuwid, nabigo ang kanyang misyon sa pagsadjep. Nasugatan ka, lumakad si Teresa sa Yardos, kumuha ng isang nakapagpapagaling na elixir, at ibinigay ito sa kanya, na nagsasabing, narito, magkaroon ng ganitong pagpapagaling na elixir. Makakatulong ito sa iyong mga sugat. Tumanggi si Yardos na tanggapin ito. Tumingin siya sa kanya at nagtanong ng mahinahon, talagang magdudulot ka ba ng kaguluhan sa 10 distrito ng Endlos para lamang mabuhay ang iyong ama? Umiling-iling si Teresa at sinabing, hindi ka maintindihan, Yardos. Ang layunin ko ay hindi muling mabuhay ang aking ama. Ang 10 distrito ng Endlos ay nasasaktan na kaguluhan. Ang puso ng Endlos ay sapat na para sa lahat ng impyerno na maluwag sa Endlos. Tulad ng para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at Sagradong Scroll, kahit na hindi ko ito inilantad, ang mga nakatagong sekta mula sa mga sinaunang panahon ay nalalaman na ang kanilang pag-iral. Matagal na silang natahimik dahil hindi pa ito ang tamang oras. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4907. Teresa ay tumingin sa kanya at tinanong, paano magtutulungan? Kami, nagtutulungan. Sumiksik si Yardos. Mahinahon na sinabi ni Teresa, malakas ka at nakipaglaban ka sa 4 na kalaban sa ranggo ng Chaos, kasama ang isa sa kanila na nasa ranggo ng Chaos Transcendere. Wala ka man. Kakulangan. Naniniwala ako na may kakayahang mamuno sa hinaharap na sitwasyon. Bagaman sa halip mapayapa ngayon, ang kaguluhan ay masisira sa lalong madaling panahon. Ang isang walang kapantay na powerhouse ay kailangang umakyat at mga siwa sa sitwasyon. Alam ko kung saan matatagpuan ang puso ng Endlos. Kung sumali tayo sa mga puwersa, maaari kitang dalhin sa Endlos.
Puso. Matapos kang maging Panginoon ng Endlos, maaari mong pigilan ang mga nakatagong sekta. Panipi. Ang alok ni Teresa ay hindi kapani-paniwalang nakatutokso. Gayunpaman, si Yardos ay hindi inilipat. Si Yardos ay walang interes sa awtoridad, katanyagan, at kapalaran. Hindi, salamat. Mahinahon na tinanggihan siya ni Yardos. Ang mga mata ni Teresa ay puno ng puot. Dahil tumanggi kang magtrabaho sa akin, hindi ako nag-iiwan. Inihayag ni Teresa ang kanyang nakamamatay na hangarin. Si Yardos ay mayroon na siyang bantay laban kay Teresa. Matapos madama ang kanyang puot, siya ay nag-sneer, sa palagay mo maaari mo akong patayin. Inaamin ko na napakalakas ka. Kahit na ang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay maaaring hindi matalo ka. Gayunpaman, nasugatan ka ngayon. Ang isang magsasaka sa ranggo ng kaguluhan sa Kwasi ay higit pa sa sapat upang patayin ka ngayon. Alam din ni Yardos na siya ay malubhang nasugatan at mamamatay kung siya ay magpapatuloy na labanan. Nais niyang iwasan ang pakikipaglaban kay Teresa, kaya mabilis niyang itinapon ang Blythe Omniscience. Pagkatapos, nawala siya mula sa kanyang paningin. Haha, nag-shock si Teresa. Sa sandaling iyon, ang ilang mga maliwanag na inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang palad. Pagkatapos, unti-unting pinagsama nila ang isang kakaibang ron at nalubog sa walang bisa. Mabilis na lumitaw si Yardos sa isa pang rehiyon ng Chaos Battlefield kasama ang Blythe Omniscience. Gayunpaman, ang Chaos Battlefield ay medyo maliit. Hindi pa niya nagawa ang kanyang layunin at hindi niya maiiwan ang Chaos Battlefield. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian niya ay upang makahanap ng isang lugar sa loob ng Chaos Battlefield upang mabawi. Pumasok si Yardos sa isang siksik na kagubatan at itinago ang kanyang aura. Natagpuan niya ang isang lugar na tila ligtas at nagsimulang gamutin ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, ang isang mahiwagang ron ay biglang lumitaw at nakapaloob sa kanya. Nadama ni Yardos ang isang pagdurog na presyon sa kanyang katawan, na ginagawang mahirap huminga. Haha, lumitaw si Teresa sa harap ng mga Yardos at chuckled. Tumingin siya sa kanya at sinabi na nakangiting, ano ang punto ng pagiging malakas, Yardos? Madali ka pa ring nakulong sa isang ron lamang. Nagdilim ang mukha ni Yardos. Patuloy niyang sinusubukan na malaya. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at siya ay pagod. Ang higit na nagpupumilit siya, mas malakas ang naging ron. Ang isang malakas na puwersa ay dumaan sa kanyang mga paa at buto, na nagdulot sa kanya ng sobrang sakit. Naglakad si Teresa sa kanya at tinatakan ang kanyang base sa paglilinang. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay, na tinatanggal siya sa isang kayamanan sa espasyo. Matapos ang pag-trap ng mga Yardos, nawala siya sa lugar. Di nagtagal, ang isang babae sa isang lilang damit ay lumakad sa labas ng kadiliman. Ito ay walang iba kundi si Waylea. Si Waylea ay nagkaroon ng solemn na ekspresyon matapos masaksihan ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4908. Binuksan ang Chaos Arena, at halos lahat ng mga powerhouse ay pumasok. Samantala, ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng Chaos Arena ay binibigyang pansin ang labanan. Matapos maaktibo ang Chaos Arena, ang pinakamalaking highlight ay hindi isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Sa halip, ang apat na pinuno ng distrito na nagkakaisa upang lumikha ng Mount Stoyan upang makuha ang pansin ni James. Matapos ang pagkatalo ni Yardos at ang kanyang mga kasama, ang labanan ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaasahan ng lahat ang hitsura ni James. Kahit na ang ranggo ng paglilinang ni James ay walang kahanga-hanga, nagpakita siya ng hindi kapani-paniwala na lakas sa walang hanggan na arena. Sa makatuwid, inaasahan ng lahat na makita si James at kung paano niya hahawakan ang sitwasyon. Samantala, sa isang mahiwagang lugar sa 10 distrito, isang chubby cultivator ang nakaupo sa itaas ng isang espiritual na bundok na tinakpan ng isang mabisang pormasayon. Siya ay nasa isang labi dahil sa kanyang inip. Ang lalaki ay walang iba kundi si Henrik. Matapos umalis si Henrik sa distrito ng Chaos at pumasok sa Endlos, nakatagpo siya ng special na kaguluhan at dinala sa isang mahiwagang lugar. Siya ay natrap mula pa noon at hindi makatakas. Sa loob ng pormasayon, natagpuan ni Henrik ang maraming mga kasanayan sa lagda.
Pinagkadalubhasaan niya ang mga ito at pinasok ang ranggo ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi pa rin siya maaaring umalis. May dumating na iligtas mo na ako. Napabuntong hininga si Henrik. Bigla, ang pagbuo ay hamina, at ang espiritual na bundok ay nagsimulang manginig. Natuwa si Henrik. Gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay hindi tumagal hanggat naramdaman niya ang isang tao na pumapasok sa porma sayon. Bago siya magreaksyon, ang pagbuo ay nagsara muli. Nagpakita siya sa harap ng panghihimasok na may isang flash. Ang taong pumasok sa porma sayon ay isang matatandang monghe na mukhang hindi nasusuot at nagsuot ng isang tattered na balabal. Tinitigan ni Henrik ang lalaki sa harap niya. Tumingin din ang lalaki kay Henrik sa pagkabigla. Hinaplos niya ang kanyang kalbo na ulo at nagbulong, ano ang nangyayari? Bakit may ibang tao dito? Tinanong ni Henrik, sino ka? Iyon ang tanong ko. Gayon din, paano ka nakapasok sa aking dojo? Nagulat, tinanong ni Henrik, ito ang iyong dojo. Ang espiritual na bundok ay hindi kapani-pani walang kaimahimala at protektado ng isang malakas na porma sayon. Bukod dito, maraming mga kasanayan sa lagda na may kaugnayan sa rune arts. Si Henrik ay nagsasanay sa loob ng pagbuo at pumasok sa ranggo ng kaguluhan. Nagulat siya matapos malaman na nakulong siya sa loob ng ibang tao. Ang matatandang lalaki ay gamulong sa kanyang mga mata at sinabing, "Siyempre. Paano pa ako pumasok?" Sinagot ang aking tanong. Sino ka, at paano ka nakapasok? Agad na sumagot si Henrik, wala akong ideya kung paano ako nakarating dito. Kahit papaano ay na-teleport ako rito nang nagkataon at hindi maiiwan. Dahil ito ang iyong dojo, maaari mo akong palayain, di ba? Ang matatandang monghe ay si Zeno, ang numero 1 rune arts grandmaster sa panahon ng Emperor Raya. Matapos matugunan ang nalalabi na kaluluwa ni Sancho, marami siyang natuklasan tungkol sa kanyang sarili. Matapos alalahanin ang kanyang pagkakakilanlan, nabawi niya ang maraming mga alaala niya. Matapos maalala na mayroon siyang dojo, hinanap niya ito pabalik dito. Nais niyang bumalik sa dojo upang makita kung may maalala pa siya. Sinuri ni Zeno si Henrik at natutunan ang lahat tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan. Matapos makita si James na lumitaw sa mga alaala ni Henrik, tinanong niya, nakilala mo si James? Nagulat ang katawan ni Henrik. Tinanong niya, nakilala mo na si James dati? Hindi ipinaliwanag ni Zeno. Tumingin siya kay Henrik at tumanggo na may kasiyahan. Hindi masama, mayroon kang potensyal. Dahil narito ka, dapat na maging kapalaran para sa iyo na magmana ng aking mga kasanayan. Bibigyan kita ng aking pinakadakilang nilikha. Nakatitig si Henrik sa hindi maaasahang hitsura ng monghe at agad na tumanggi. Gusto ko lang umalis. Gayon din, hindi mo pa sinabi sa akin kung paano mo nalalaman ang tungkol kay James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4,909. Magagawa mong umalis pagkatapos magmana ng aking mga kasanayan. Pinagkadalubhasaan ko na ang lahat dito at nakapasok ako sa ranggo ng kaguluhan. Hindi na ako mapigilan, sabi ni Henrik nang may kumpiyansa. Mahinahon na sinabi ni Zeno, kwalipikado ka na magmana ng aking nilikha dahil pinagkadalubhasaan mo ang lahat ng rune arts na naiwan ko sa dojo na ito. Lumuhad at kilalanin ako bilang iyong Panginoon. Tumanggi si Henrik, na nagsasabing, ayaw ko. Gusto lang niyang matuto ng higit pa tungkol kay James at umalis. Gayunpaman, iniwasan ni Zeno ang paksa ni James. Nang makita na si Henrik ay hindi kooperatiba, walang pagpipilian si Zeno kundi gumamit ng lakas. Nag-flash siya sa likuran ni Henrik at tinatakan ang kanyang base sa paglilinang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ang isang rune sa katawan ni Henrik. Arg! Si Henrik ay umungol ng malungkot nang makaramdam siya ng isang sobrang sakit na sakit sa buong katawan niya. Ang mga pinsala ay nabuo sa buong kanya. Ano ang ginagawa mo sa akin? Tiningnan ni Zeno ang kanyang palad na nalilito at nagbulong, ha? Ano ang eksaktong ginagawa ko? Matapos mag-isip ng ilang sandali, naalala niya at sinabing, oh, tama. Sinusubukan kong bigyan siya ng Grand Purge Formation. Tiningnan ni Zeno si Henrik at same time na sinabi, maswerte ka na natisod sa malaking kapalaran na ito. Gumawa ako ng isang porma sayon bago tinawag ang Grand Purge Formation.
Ito ang pangatlong pinakamalakas na pagbuo ng purging na umiiral mula pa noong sinaunang panahon. Mas mababa lamang ito sa 10 beses na porma sayon ng purge at ang pagbuo ng kailaliman. Panipi. Nalito si Henrik sa kanyang mga salita. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ang impyerno ay ang Grand Purge Formation, Tenfold Purge Formation, at Abyss Purge Formation. Sinabi ni Zeno, hindi ako ang tagalikha ng Tenfold Purge Formation at ang Abyss Purge Formation, ngunit naglaro ako ng isang bahagi sa pag-unlad nito. Kung wala ako, si Emperor Rai ay hindi kailanman lumikha ng mga hindi magagawang formularyo. Ang katawan ng isang tao ay maaaring maging isang napakalakas na ron. Nilinang mo ang ron arts na naiwan ko sa dojo na ito. Sa makatuwid, ang larawang inukit ang Grand Purge form sa iyong katawan ay magiging perpekto. Ang Grand Purge Formation ay talagang malakas. Matapos itong mayukit sa iyong katawan, hindi ka maaaring talo. Itinaas ni Zeno ang kanyang kamay, at ang ilang mga kakaibang runes ay lumubog sa katawan ni Henrik. Arg! Ang mukha ni Henrik ay nagulong sa sakit. Nakaramdam siya ng isang misteryosong kapangyarihan ng rune na na-fuse sa kanyang katawan. Sa huli ay pinasok niya ang ranggo ng kaguluhan, hindi niya makatiis ang makapangyarihang puwersa at nanghihina. Matiyagang naghintay si Zeno para magising siya. Pagkaraan ng ilang oras, si Henrik ay muling nakakuha ng kamalayan. Bigla, ang ilang mga tumatakbo ay lumubog sa kanyang katawan muli. Naramdaman niya ang pagkorroding ng kanyang laman at ipinasa mula sa sakit. Ang eksaktong proseso ay paulit-ulit. Sa wakas, inilubog ni Zeno ang pangwakas na rune at bumagsak sa lupa. Sinabi ni Zeno na mahina, binigyan kita ng pangatlong pinakamalakas na porma sayon ng paglilinis. Sa iyong kasalukuyang base ng paglilinang, hindi mo ito magagamit ng buo. Malalim ka sa rune art ngunit dapat na patuloy na mapabuti. Si Henrik ay nakaupo din sa lupa ng mahina. Ano ang ginawa mo sa akin? Haha, tumawa si Zeno at sinabing, susundan ko ang mga yapik ni Emperor Raya. Ang Grand Purge Formation ay ang aking buhay. Hindi ko nais na mawala ito. Magsikap na maunawaan ito. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Zeno ang isang rune sa kalangitan at nawala. Pumasok na si James sa Chaos Battlefield. Gayunpaman, ang pasukan ay sarado na. Maaari mong gamitin ang rune na ito upang buksan ang daanan sa Chaos Battlefield. Gayunpaman, dapat mong master ang Grand Purge Formation bago magtungo doon. Nakakuha ako ng pananaw na si James ay nakatagpo ng problema sa Chaos Battlefield at nangangailangan ng iyong tulong. Gayunpaman, kakailanganin mong makabisado ang Grand Purge Formation. Kung hindi, hindi ka magiging tulong kahit na magmadali ka doon. Ang tinig ni Zeno ay unti-unting naging malabo at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4910. Zeno ay bumalik sa dojo upang subukang maalala ang ilang mga alaala. Matapos pumasok sa dojo, naalala niya ang Grand Purge Formation na nilikha niya. Ang buong pangalan ng Grand Purge Formation ay ang 8 beses na pagbuo ng Grand Purge. Ito ay kinilala bilang pangatlong pinakamalakas na pagbuo ng purging kailanman na umiiral. Ito ay naglaro ng isang mahalagang bahagi sa labanan laban sa mga demonyo ng extraterrestrial. Hindi inaasahan ni Zeno na makilala ang isang tao sa kanyang dojo. Matagal nang nakulong si Henrik at pinagkadalubhasaan ang mga kasanayan sa lagda na naiwan niya sa loob ng dojo. Ang kanyang katawan ay perpekto para sa Grand Purge Formation. Sa makatuwid, si Zeno ay nagpunta sa mahusay na pagsisikap na mag-ukit ng Grand Purge Formation sa katawan ni Henrik. Samantala, nagpanik si Henrik matapos malaman na nasa panganib si James. Gayunpaman, binalaan siya ni Zeno na siya ay walang saysay kay James kung nagmamadali siya sa Chaos Battlefield nang hindi pinagkadalubhasaan ang Grand Purge Formation. Agad na nag-set up si Henrik ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng kanyang katawan at nagsimulang pag-aralan ang Grand Purge Formation. Nag-iwan din si Zeno ng ilang impormasyon tungkol sa Tenfold Purge Formation at Abyss Purge Formation sa loob ng katawan ni Henrik. Samantala, sa Chaos Battlefield, sina Cedrus, Xyles, Toma, at Lucius ay nasa mahusay na espiritu matapos makuha ang master ng dugo ng ninuno, Wael, Gwynten, at iba pang mga powerhouse.
Nagtipon sila ng magkasama at tinalakay kung paano nila ipamahagi ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra sa gitna ng kanilang sarili. Matapos ibigay ni James ang mga lihim ng Tenfold Realms Transcendent na si Sutra at ang Sagradong Scroll, linangin natin at maunawaan ang mga ito. Hindi tayo dapat maging sakam. Siyempre, gawin natin ito ng magkasama. Matapos nating linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga kapangyarihan ng Sagradong Scroll, magagawa nating sugpuin ang mga nakatagong sekta. Pag-uulat, ang isang alagad ay lumapit at lumuhad sa lupa. Si Lucius, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, ay nagtanong ng mahinahon, ano ang bagay? Iniulat ng alagad, ang engranding sekta ng Theist sect na si Wayria, ay narito upang bisitahin. Sinulyapan ni Lucius si Cedrus. Sumimangot si Cedrus at mahinahon na sinabi, malapit siya kay James. Pinalayas ko na siya mula sa sekta na Theist. Hindi na siya nauugnay sa aming sekta. Sinabi ni Lucius, ito ang problema ng sekta ng Theist. Inaasahan kong malutas mo ito sa lalong madaling panahon. Hindi ko nais na maging variable si Wayria na makagambala sa aming mga plano. Tumayo si Cedrus at sinabing, huwag kang mag-alala. Hahawakan ko siya. Matapos magsalita, umalis si Cedrus sa bulwagan at lumitaw sa labas ng gate ng Mount Stoyan. Si Wayria ay naglalakad sa paligid ng sabik. Nang makita niya si Cedrus, mabilis niyang binati siya, na nagsasabing, Sir Cedrus. Sinabi ni Cedrus nang hindi nasisiyahan, ano ang ginagawa mo dito? Pinalayas kita mula sa sekta ng Theist. Huwag kang makisali sa mga gawain ni James kung nais mong mabuhay. May dapat kong sabihin sa iyo, Sir Cedrus. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataong magsalita. Panipi. Naisip ni Cedrus ng ilang sandali at sinabing, sundan mo ako. Pinangunahan niya si Wayria sa isang ligtas na lugar na may porma sayon. Kahit na ang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos ay hindi maramdaman kung ano ang nangyayari sa loob ng porma sayon. Si Cedrus ay gestured kay Wayria at sinabing, ano ito? Si Wayria ay tame time na sinabi, si Teresa ay may isang bagay. Panipi. Sino ang Teresa? Nagulat si Cedrus. Inihayag ni Wayria ang kanyang kamay, at isang larawan ng isang babae ang lumitaw sa harap nila. Ito si Teresa. Mayroon siyang isang clone na tinatawag na Zizzle. Nakatagpo ako ng clone niya dati. Siya ang taong nag-activate ng walang hanggan na tablet, na pinayagan ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra. Siya rin ay anak na babae ng dating Panginoon ng Endlos. Ang ilang mga extraterrestrial na demonyo ay selyadong nasa ilalim ng Chaos Tablet. Lahat ng nangyari hanggang ngayon ay isang bahagi ng kanyang pamamaraan upang mabuhay ang kanyang ama.